Hello everybody! Ako po si Roda ng Roda's DIY Design. Ngayon, meron po akong extra special video na gagawin para po sa inyo. Kung bago kayo sa aking channel, welcome po sa inyo at sana nakapag-subscribe na kayo and also hit the little bell para ma-notified kayo every time na mag-upload ako ng bagong video. Tara, samahan po ninyo ako. Wait lang, go. Ito po ang mga woods na na-rescue namin na mukhang wala ng pakinabang pero gagawa natin ng magandang ideas. Ang una po ay itong mahabang plankwood na ito na may dalawang pako na kailangan nating bunutin para di makasugat. Maganda itong harap na ito, makinis. Makinis siya di tulad ng sa kabila may konting sira. Pero itong kabila ang ating gagamitin, aalisin lang natin itong dalawang pako. Ito naman ay isang tiles na very shiny ang harap niya, pero di maganda yung sa likod, kaya ang gagamitin natin yung harap na lang. Itong isang plankwood na ito ay hindi maganda ang texture niya. Gusto ko sana ito kabila ang gamitin. Pero ayaw maalis yung nakadikit. Di ko alam kung anong klaseng pandikit ang kanilang ginamit. Kaya itong kabila na lang ang gagamitin ko. Kikinisin ko ang gilid kaya masyadong magaspang. At itong plankwood na ito ay maraming mga butas. Okay, na pinagpakuan, tatakpan natin sila at pakikinisin natin. Gamit ko ang wall putty para takpan ang mga butas na galing dito sa pako. Lahat sila guys, kailangan nating takpan mamaya. Pag pininturahan natin para di lilitaw ang mga butas. Kailangan kasi natin takpan yung mga pinagpakuan para kapag pininturahan natin itong ating plankwood na ito ay makinis siyang tignan. Kapag hindi kasi natin tinakpan itong mga butas na ito ay hindi maganda ang kalalabasan ng ating pagpipintura. Makikita yung mga butas na pinanggalingan ng pako. Okay, habang hinihintay nating matuyo, tatanggalin muna natin ang pako. Ayan. Pero meron pang isang butas na kailangan pala nating takpan dahil nakalimutan ko yung isang butas. Ayan, para ma-assure natin na maganda ang pagka-flat ng ating plankwood. Okay, so tatanggalin ko na itong pako. Medyo mahirap pero kakayanin ko. Okay, mahirap tanggalin yung pako guys na nilagay dito na sana wag masira itong ating plankwood.
Okay, so nagawa kong tanggalin ito pero muntik na nating nasira yung plank wood natin, pero carry lang yan, okay lang yan. At least nawala yung pako na nakausli sa gilid ng ating plank wood. So, gagamit ako ng papel dahlia o sandpaper para kuminis ang ating plank wood at hindi makasugat o hindi ako matusok ng mga sharp na nakausli dyan sa gilid-gilid ng ating plank wood para kuminis ito. So, itong isang mahabang plank wood na ito, meron din pala siyang pako, guys. So, bago natin pinturahan ito, kailangan muna rin natin siyang tanggalan ng pako. At ang sunod nito ay tatakpan din natin yung butas na pinanggalingan ng pako, ng katulad ng ginawa natin dun sa una nating plank wood. Tatakpan din natin siya ng wall putty mamaya pag natanggal na itong mga pako na nandito, na kailangan ko silang bunutin. Okay? Yan, natanggal na yung pako. Ayan, yung dalawang butas na yan. Tatakpan natin sila ng wall putty uli para matakpan yung butas na pinanggalingan ng pako. Okay, pagkatapos nating takpan yung pinanggalingan ng pako na yan, patuyuin muna natin siya bago ko siya ipapil dahlia. Umpisahan natin silang pinturahan gamit ang leftover ko na white chalk na ginamit ko sa mga nagdaang project ko. Okay, so dinagdagan ko lang siya ng konting tubig kasi medyo nag-dry na siya. Pero itong white chalk na ito o white paint natin na gagamitin ay maganda ito para sa ating project. First coat muna natin lahat ng plank wood para matakpan ang mga dumi at gumanda ang ating project. Lahat yan ay first coat katulad ng ginawa natin sa mga nagdaang project natin, na inumpisahan muna natin sila sa first coat para magandang tingnan at maalis lahat ng mga dumi. Okay, matakpan lahat ng dumi at gumanda itong ating project.
Oops! Nalagyan yung kamay ko, guys. Pero okay lang yan. Washable naman itong paint natin. Okay lang yan kahit na kumalat pa sa buong kamay ko yung ating paint. Washable naman siya at okay naman siya. At lalong-lalo na wala din amoy itong ating ginagamit. Napaka-safe ng pintura na ito. Maganda itong shape ng plank wood na na-rescue namin. Shape siya ng bahay o gagawin natin siyang home sweet home later kapag na-design na natin siya. Kaya tingnan ninyo guys ang shape ng ating plank wood. Saktong-sakto siya sa ating project. Okay, so itong mahabang plank wood na ito ay masyadong magaspang na parang dito malabang sandpaper. So, kailangan natin siyang pahiran ng kandila, okay, para maging smooth ang texture ng wood. Yan. Para maging smooth yung texture ng wood natin, kailangan natin talaga siya lagyan ng kandila. Para itong pinturang ginagamit natin ngayon ay maganda siyang tignan sa ating wood. Kasi pag hindi natin pinahiran ng kandila, yan ay tatayo yung mga parang balahibo na galing sa kahoy. So, i-second coat na rin siya para ready na pag natuyo at malagay na ang ating design. Okay, so ngayon magdi-design na tayo. Gagamit ako ng old verses from the Bible. Gagamitan ko muna ng Mod Podge. Ayan, yung ating Mod Podge para maganda ang kapit at matibay ang glue sa papel. Maganda talaga itong Mod Podge na ito kasi waterproof siya at magkakaroon siya ng magandang texture sa ating design. Okay, so susubukan ko muna kasi yung nakaraang brush na ginamit ko ay pinanggamit ko siya sa antiquing wax. Nagkaroon siya ng kulay brown na spot, kaya tinatry ko muna siya sa tissue o sa anumang papel para hindi mapunta yung mapahiran ng ibang kulay yung ating white paint. Kaya gagamit din ako ng Mod Podge yan para sa pagdikit ng ating design. Sa inyo yan kung anong design ang gusto ninyong gamitin, pero ako ang design na napili ko para vintage look ang dating ay
kumuha ako ng vintage Bible, na yung Bible na hindi na namin ginagamit nung pangbata ako, maliit pa ako, ginagamit na namin yan. Kaya naisip ko na siya ay gamitin. So, kailangan nating i-press ng mabuti, okay, para hindi mag-bubbles ang papel. Yan, katulad ng ginagawa ko, i-press ng mabuti yung ating papel, yung ating design para hindi mag-bubbles, at yung sa gilid niya, okay, gupitin ng yung sobrang papel para makita natin yung design ng ating plank wood. Lalo na ang ganda ng design niya, guys. Bagay na bagay siya sa Home Sweet Home. Yan, gumamit din ako ng vintage picture na ibon na match sa Bible verse na ating ginamit. Okay, so i-mud pads din natin siya para maganda yung texture. Yan ang wag nating kakalimutan, kasi mas maganda talaga ang mud pads kaysa sa ordinary glue. Kasi pag gumamit ka kasi ng ordinary glue, pag nabasa yung ating design, kakalat siya, pati yung mga words ay maglilik, kakalat. Okay, hindi katulad ng mud pads, isi-secure niya talaga yung design. Okay, so meron ako, ayan ang mga letters ko na Home Sweet Home. So, kailangan natin bawasan yung haba o laki ng ating papel para magkasya yung ating letters. So, tapos, gagamitan ko din yan ng carbon paper. Okay? Gagamitin ko ng carbon paper ang mga letters na Home Sweet Home para madaling matransfer sa project natin. Pero kung marunong talaga kayo mag-lettering, kahit na unahin ninyong gamitin yung marker, pero ako, gusto ko yung neat, yung malinis siyang tignan kung meron kayong pattern na sinusundan. Okay, so pag na-transfer na natin, gagamit ako ng marker para makita natin mabuti ang words. Yan. Gagamit ako ng marker para magkaroon ng highlights yung words na Home Sweet Home na ilalagay natin dito sa ating design. Okay, ayan na ang ating vintage design. Okay, so ang gagawin natin, yan, ipapapildali ako para medyo magkaroon siya ng magandang texture sa ating design. At hindi lang yon, papahiran din natin siya ng ng mud pads para pag nilagyan natin siya ng antiquing wax, magandang tingnan na parang vintage look. Okay, ang dating.
Okay, pero patuyuin muna natin yung Mod Podge bago natin ilagay yung ating antiking wax. Okay, so patutuyuin muna natin siya guys at pupunta tayo sa next na ating gagawin. So, ang gagamit tayo ng words na farmhouse. Okay? So, napakagandang design nito. At mga animals na makikita natin sa farm. Okay? So, ayan. Gupit lang tayo ng words na farmhouse. Okay? Ayan. At lalagyan din natin siya ng design na iba't ibang animals na makikita natin sa farm at ididikit natin sila gamit uli ang Mod Podge para secure na secure ang ating design. Okay, at lagi kong sinasabi na maganda yung Mod Podge para waterproof ang dating ng ating design. Okay, i-press din natin mabuti para mawala yung bubbles na nasa words natin, nasa ating design. Ganun din ang gagawin natin sa mga animals na ating ididikit. Kailangan idikit sila ng mabuti. Okay, para walang lukot. Hindi magkaroon ng wrinkles yung ating design. Ganda ng farmhouse. Okay, so yung next naman natin ay gagamit ako ng vintage bike design. Siyempre, ikakat muna natin at isusulat natin siya ng Life is a Beautiful Ride. Okay, words para match sa vintage bike natin. Napakaganda ng design, guys. So, ayan, nagsulat din ako ng mga letters. Yung letters na yan ay Life is a Beautiful Ride ang nilagay ko para maganda siyang design at matransfer din natin gamit ang carbon paper.
Okay, so dahil na-transfer na natin yung mga letter na life is beautiful, okay, gagamit tayo ng marker. Okay, para kitang-kita ang mga words. The life is a beautiful ride kahit malayo. Okay, kung wala kayong marker guys, kung wala kayong available na marker, pwede kayong gumamit ng black paint. Okay? Mas maganda kung gagamit din kayo ng black paint, pero kailangan siyempre ititrace nyo rin siya para nakaayos yung mga words natin. Ayan, natapos na yung ating words. Okay. So, ang gagawin natin uli ay ima-Mod Podge natin yung ating design para secure din ulit yung ating design. Okay, ayan, ang ganda tingnan. Okay. So, dinagdagan ko ng Mod Podge itong ating farmhouse design para ready siya. Pag natuyo siya, i-ready natin siya para sa ating wax. Lalagyan natin ng wax yung ating mga design. Okay. So, next, ang mahabang plank wood natin. Gagamit din ako ng word na God bless our home at carbon paper para madaling matransfer yung words, yung message dito sa ating wood. Okay, so tulad ng ginawa ko sa mga nauna, gumamit din ako ng carbon paper para madaling matransfer yung bawat words, bawat letter dito sa ating plank wood. So, lahat ng mga wood na gamit ko ngayon guys, na-rescue ko lang ito. Okay, na-rescue namin doon sa mga patapon na mga pinagpira-piraso mga kahoy. Actually, gumagawa sila ng bahay at itatapon na itong mga ito at ni-rescue lang namin sila para gawing project. Okay, so natapos na yung pagsulat natin gamit ang carbon paper. Ayan, gagamit tayo ngayon ng marker uli. Okay, so pag gumamit tayo ng marker dito sa plank wood na ito, kailangan nating kapalan ang pagmarker
para kahit malayo ay kitang-kita ang ating word na God bless our home. Okay, so second coat ko siya guys. Second coat ng marker. Ayan, para medyo kumapal siya ng konti. Tapos na po ang ating pag-marker ng letter dito sa plank wood natin. Okay, so ang pinali natin ay papahiran natin ng antiquing wax ang mga items. Okay, ayan, gumamit ako ng brown antiquing wax para lumitaw ang ganda at pagka-vintage ng kulay ng ating ginamit na design. Okay. So, ayan, papahiran natin yung bawat gilid. Okay. Bawat gilid para medyo magkaroon siya ng shadow, okay, ng highlights sa ating design. Okay, so pagkatapos nating pinahiran o pininturahan ng antiquing wax itong ating project, i-distress naman natin siya. I-distress natin yung ating antiquing wax para may pagka-vintage ang dating ng ating project. Napakaganda guys ng kulay na magiging kalabasan ng ating project kapag gumamit tayo ng antiquing wax. Okay, so pupunasan natin siya gamit ang tissue, o kung wala man kayong tissue, pwede ring basahan, malinis na basahan para ma-distress ang ating project. Okay, so ayan ang ating project na Home Sweet Home. Okay. So, ang gagawin ko dito, pagkatapos ko siyang pinunasan, okay, lalagyan natin siya ng simpleng ribbon. Okay, simple lang itong ribbon na ito na meron siyang light green para may konting combination dito sa design natin. So, yung ribbon na ating gagamitin ay medyo may pagka-vintage din ito. Matagal na itong naka-stock, nakatago. Kaya match din ito na ilalagay natin dito sa ating Home Sweet Home na design. Ayan, gagawin natin siya ng ribbon guys para maganda ang ating pagka-design dito sa ating Home Sweet Home na plank wood.
kayong ribbon na ganito guys, pwede rin kayong gumamit ng twine o yung jute string para medyo maganda rin siyang tignan kung twine din ang inyong gagamitin. Pero ako, nakita ko itong light green na ribbon para match din siya doon sa dahon ng ating bird, yung tinutungtungan ng bird. Okay, ayan na guys. At gagamit din tayo ng twine dito para isabit din natin mamaya itong ating project. Kung ayaw nyo naman ng twine guys, pwede rin pako, lagyan niyo siya ng hook para may sabit sa wall. Okay, so ayan na siya. Next naman, okay, itong ating bike ay i-distress natin using antiquing wax. Okay, so pag na-distress na natin itong vintage bike na ito, okay, so ayan, unahin ko muna itong mga gilid-gilid niya guys para maging vintage ang look niya at may highlights yung gilid. So kailangan natin i-distress. Okay. Okay, so tandaan niyo guys, pag gumamit kayo ng antiquing wax, kailangan naka-mud podge muna siya para smooth ang paglagay natin ng antiquing wax. Okay, so guys, kaya nilagyan ko siya ng antiquing wax para lalong maging maganda ang dating ng ating project at maging vintage look talaga siya, dahil ang gusto ko talaga dito sa ating project ay parang farmhouse ang dating. Okay, lahat ng mga gagawin natin ay farmhouse, mga vintage. Okay, and then punasan natin ng tissue paper para ma-highlights at magkaroon ng dating yung ating project. Okay, so gagamit din ako ng twine. Okay, para dito sa ating project na ito, para mamaya ay may sabit din natin siya. Okay, tapos na yung ating vintage bike. Sunod naman yung ating farmhouse. I-distress din natin itong farmhouse na ito using antiquing wax. Ayan. Nalagyan na natin siya ng mud podge kanina, natuyo na siya, kaya maganda siyang lagyan ng antiquing wax para merong highlights yung ating farmhouse design. Okay, so next naman yung ating long plank wood na God bless our home. I-distress din natin yung mga yan. Okay, para lumitaw yung ganda ng ating design na God bless our home.